Lahat ng bintana dito is okay na. Here, yung tatlo dito sa likod is ayos na din. Lalagyan mo lang siya ng air, zero sugar, parang original. Okay, pipinturahan ko na lang yan. Aalisin ko yung plastic dun sa taas. Yung scent niya is Flirty Floral. Hindi naman kasi ako nagda-dry shampoo kasi lagi naman ako naliligo. Naglilipara na sila. Yay! Na-disturb namin. There's more. Ang daming duck doon, oh. Ayan, oh. Nakita nyo? Ayan, oh. Naglilipara na sila, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Wow! Ang daming duck. Oh. Ayan, oh. Naglilipara na sila. Ang dami nila. Ayan, ang dami nila, oh. Wow! Yung pusa namin, meron siyang nagkaroon siya ng diabetes. Ayan. Ayan siya ngayon, ang payat-payat niya. Ewan ko, nasobrahan siguro namin sa pagpapakain. Hindi namin na siguro yung kanyang pagkain niya. Sabi kasi ng doktor, yung hard food ng cat, hindi daw siya the best. Usually daw talaga nagkakaroon ng diabetes yung pusa kapag nagkakaroon daw ng diabetes ang alaga nyo kapag pinapakain nyo siya ng hard food. And sobra-sobra rin kasi siguro namin napakain si Bruno. So ngayon, meron siyang patch. Ayan, o, dyan. Dinala namin siya sa vet kasi medyo nagbago yung attitude niya. Hindi na siya naglalaro at saka lagi lang siya natutulog tapos ihi siya ng ihi. So dinala namin siya sa vet. And then sabi ng vet, meron siyang diabetes, mataas ang sugar ng pusa. Wawa naman yung Bruno namin. Wawa naman Bruno. Ayan, dito. Kinuhanan siya ng dugo. Ayan, o. Nakita. Show them, Bruno. Show. Tita. Ayan, o. Inahitan siya dito. Tapos kinuhanan siya ng dugo. Nakakatuwa. Kasi tahimik lang siya dun sa vet. Talagang wala siyang pakialam kahit anong gawin sa kanya. Pero ngayon, okay naman na siya. Naglalaro na siya. Ito yung kanyang dito namin siya sinuturukan ng insulin. Kasi nag-i-insulin na siya. Meron din dito sa kabilang side. Kasi kapag nakahiga siya dito sa kabilang gilid, pwede namin siyang turukan dito sa kabilang side. So, dalawa yung inahitan ng vet. Ayan, dyan. Meron siya ngayon ditong kalbo. No, wawa naman Bruno. Kaya ngayon, konti-konti lang yung pinapakain namin siya, pero hindi na ganun kagaya dati na yung isang can sa kanya lang. Ngayon, limit na. Minomonitor na namin. Hindi na rin siya ganun nagpipipi. So, yun. And, nasugatan din pala ako. Ayan. Katangahan ko. Nabasag ko yung baso ko. So, ayan ang nangyari sa kamay ko. Meron ako ngayong bandage. Dahil, puro kami injury ngayon dito. Tignan nyo naman, kawawa naman ako. Nabasag ko kasi yung mug. Naguhugas ako ng pinggan. Na accidentally kong anong tawag dito, nadulas yung baso. Tapos bigla siyang pumutok. Hindi ko akalain. Nasugat ako dito. Ayan. Mamaya, papakita ko sa inyo kung anong itsura niya. So, yan. Nagkakape lang tayo ngayon. And, hindi ako masyado nag-video kasi maraming kong ginagawa. Nagpipintura ako. And, dahil din dito, medyo nataranta kami. Kaya yun. Pero okay na siya. Okay na tong pusa namin. Magaling. Na siya. Active na siya ulit. Tignan nyo, gumagalaw-galaw na yung buntot. Dati hindi yan ganyan. Ngayon, naggaganyan na siya. Tsaka nagsimula na rin siya umaakyat sa mga upuan. Kaya, yun. Hello guys! Welcome back sa aming channel ulit. And today is, nandito tayo sa bahay! And, sumaglit lang kami dito, Saturday ngayon. And, pahinga muna ako sa pagpipaint. Bali, ang gagawin namin today is,
aayusin na namin itong tree stump here. Actually, madami ako dyan plano. Always na lang plano. So, hindi ko kasi siya matanggal. Ang hirap niya tanggalin. Kailangan niya ng masigabong trabaho. Hindi ko kaya ng ako lang. Lagi naman may pasok si Pangit. So, wala akong katulong. Ako lang talaga. So, ang balak kong gawin is, lalagyan namin siya ng ganito, yung parang border. Yan, plant border. Bali, gagawin ko is raised bed na lang siya. Tapos tataniman ko siya ng maraming tulips. Kasi ngayon is tulips, planting season na ng tulips. September na kasi. So, para next spring is, puro bulaklak siya dyan. Instead, itong si Pangit nakikinig. Kasi ikakat niya tong mga woods na extra para makabit namin tong mga border straight doon, 4 yan, ganyan. So makikita nyo na lang yung itsura niya ganyan. So yan ang magiging itsura niya once na lalagay namin yung plant border, tapos lalagyan namin siya ng maraming soil para anong tawag dito, hahayaan na lang namin na ma-decompose yung tree stump kasi tatabunan namin siya ng lupa. Total patay naman na tong puno na to. Pear tree yan eh. So, yeah, baby ko, you can start working now. Papakita ko pala sa inyo yung flag. Ito yung flag. Binigay sa akin to nung nanay ni Pangit. And sabi niya, ikabit ko daw dito para maganda. So, ikakabit namin yan dun banda later on. And, ito naman yung tulips na binili ko sa Ika. Siya, 10 piraso siya. Ayan. And mix siya, mix na tulip. So, iba-ibang kulay. Magiging ganyan siya. Ayan din. So, 20 yung na bili ko, 2 pack. So, 20 pieces siya. Balak ko pang bumili ng marami. Next time pag nag-grocery kami, is lalagay ko dito para maganda na siya. And yeah, September na, starting na mag-fall. Nakita nyo naman yung puno, start na siyang mag-yellow. And ilang araw na lang is... Look! The lizard! Natakot pa si Pangit sa lizard. Kolla! Yo, salamander. So, ito pala yung bahay. Naglinis kami dito before kami umuwi. Eto siya. Nakita nyo naman, malinis na. Nilagay namin lahat ng tools namin dito. Paint and all the stuff that we need. Here's the gas and oil. Baby. I think that we still have a little of that gas for the change. So, yeah, and we have... Yeah, we have. And, same with here. Naglinis pala kami dito before kami umuwi. Actually, 1 month kaming hindi pumunta dito kasi birthday ko and birthday ni Pangit. Plus, nagpipintura rin ako. So, madami kong ginagawa. Nagpipintura ako dun sa kabilang bahay. Kung nakita nyo naman, siguro kung na-follow kayo sa Instagram ko, nakikita nyo yung ginagawa ko. So, for now is, hindi muna ako pumupunta dito kasi wala masyadong gagawin as usual. Natapos ko na lahat ng bintana. Ang major na lang nagagawin dito is yung bubong. Yun na lang yung inantay namin na gawin. So, by that, pag naayos yung bubong, is pwede na kaming magtrabaho dito sa loob. Kasi, at least, hindi na namin problemahin yung bubong kasi tumutulo. Or pumapasok yung tubig. And after na maayos yung bubong, is pwede naman namin ayusin yung sahig. I-raise kasi namin to ng kaunti. Kasi lumang, lumang insulation yung ginamit dito sa bahay. Like I said before, lumang insulation. Yan, yung mud. Hindi siya maganda. So, kailangan maayos muna siya. So, yeah, yun lang. Gagawin muna namin ni Pangit yung aming kailangan gawin. Kasi yan talaga yung balak namin tapusin para next spring, next season, after winter, this coming winter, is stabilize na yung tulips para next spring is tumubo siya ng maganda. So, yun yung gagawin namin for today.
And later on, papakita ko din sa inyo yung itsura ng bahay dun sa kabila na mga pinipinturahan ko kasi madami kong ginagawa roon. Ito na siya. Medyo kasi matagal na tong puno na to, as in ilang taon na siya dyan na hindi namin na inaalis. Ngayon, inantay lang namin siya na ma-rot. Ano ba yung ma-rot siya on its own. So, madali na lang siya tanggalin. Tingnan nyo, naaalis na lang siya. And this one is the big one too. And dito din naalis namin. So, yan. Ito na lang. Madali na lang yan namin tanggalin. And super bulok na kasi siya. Kaya madali na siya ngayong hugutin. Yeah. Work hard, my loves. Oops. Yay! So, now, konti na lang. Masaya. And then, tatabunan namin yan ng potting soil. So, maganda yung lupa kapag naglagay kami dyan ng nitong planter. So, yeah. Nakakatuwa for the first time. And tataniman ko siya ng madaming tulips. So next spring, tignan natin kung maganda yung kalalabasan niya kapag tumubo na yung maraming tulips. So tignan natin. Excited ako. Taran! Nakita nyo, wala na yung malaking puno dito. Ito na siya. So, bulok na kasi siya. Tignan nyo. You see? Uy, very good. Yay! So, madali na lang siyang tabunan ng lupa. Meron kami ditong 1 pack of soil. So, yeah. 20 minutes later. So, ito na yung after. Tutubo naman dyan yung grass eh. And then, yung puno dito, tatakpan ko na lang yan ng mga lupa. Kinulang kami ng lupa. So, siguro bukas pupunta kami dito ulit. Ilalagay namin yung ibang lupa para matanim namin yung tulip. Kasi hindi pwedeng ganyan. Tignan nyo, kulang pa siya ng lupa. So, yan ang itsura niya. After a while, yung puno doon, matatanggal naman yan. Mabubulok na lang siya. So, tara! So, isipin nyo na lang sa spring, madaming tutubong tulips dyan. So, yeah. Uwi na kami ni Pangit kasi alas 6 na, nagugutom na din ako. Ito yung ginawa namin. And kinabit ko na rin pala yung plug. Ayan yung plug namin. Isa lang yung kinabit namin. Siguro ikakabit na lang namin yung isa next time. Sa kabilang bahay doon. So, yeah. Yun lang yung ginawa namin for today. And nag-cut ng grass. And babalik kami dito bukas para ilagay yung ibang lupa namin dyan. Nasa bahay. Tapos, ito yung mga puno na kuha namin doon. Tignan nyo. So, ang dami niya, oh. So, yan yung mga nabubulok na kahoy doon. So, yan yung natanggal namin doon sa flower bed namin. So, ayan na yung itsura niya. Diba? Ang ganda niya. Magliligpit na ako. Siguro ito bukas na lang namin to ikakabit. Bukas na lang namin to itatanim. Ayan niya. Uwi na kami. You work hard, baby ko. Kola? Tita. So, pininturahan ko yan. Dito na ako sa puti. So, doon half. Bumili pala ako ng mooncake. Binili ko to online. I think nung nakaraang araw. Tignan nyo, isa na lang natitira. 4 na peraso siya. And, kinain ko na yung 3. Isa na lang yung natitira. And, tinitira ko na lang yan. Sa next time ko na lang siya kakainin. Mga siguro sa susunod na araw. And, ito yung harvest ng aming pepino. Nakain na namin. Puro na ako pepino. Alam niyo yun, kapag marami rin kayong harvest, yun ang kinakain nyo lagi. Nakakatawa. And, meron din akong bagong paint by numbers. Naalala nyo, tapos ko na kasi yung yung tulips ko. And, hindi ko trip yung itsura niya.
Pero okay din naman siya. So, itatry ko naman ngayon is itong painting by numbers. So, tignan natin. Ganyan yung kalalabasan niya, oh. So, let's see. Pero hindi ko pa muna ito gagawin kasi madami pa akong ginagawa. Nagpipintura pa ako. And, gumagawa lang ako ng kape ko. Ayan. So, gumawa ako ng kape ko kasi, anong tawag dito? Titignan ko kung pwede kong magpintura sa baba today dahil medyo madilim. Start na kasi ng autumn, so malamig na and naglalagas na rin yung mga dahon sa labas. Ayan, nakikita nyo naman. Ayan. So, medyo makulimlim at saka umulan kasi kagabi. Tingnan nyo yung carpet namin nandyan sa labas. Yung pula. Kasi si Bruno is inihian niya yan. So, ang hirap maglinis. Kaya, itatapon na lang namin. Kasi, mabaho. Kasi nga, 'di ba, yung pusa namin, meron siyang diabetic. Diabetic siya. So, ngayon, yung ihi niya is super bantot. Ayan. Yung maliit na yan, nandyan. Tignan niyo yung, short na lagi kong sinusuot, working short ko. Ayan, puro pintura na rin siya. Binili ko to sa Biltema. Ayan, kasi niregaluhan ako ng gift certificate nung birthday ko. So, yun yung binili ko, itong short. So, naglalaba lang ako ng mat. Naglalaba rin ako ng sandamakumak. Nakasampay lang yan dyan. Bababa ako today and titignan ko kung pwede kong magpintura. The next day. So, this is my raised bed. So, si Pangit ang cameraman ko today. And, kinuhanan niya ako ng lupa. So, pupunuin natin to ng lupa bago natin itanim yung ating tanim sa gitna. So, ganito lang yung ginagawa ko today. After ko magpintura sa bahay, itutuloy ko na lang yun mamaya. Si Pangit hindi makapag-antay kasi gusto na niyang umuwi. So, kailangan ko muna tong ayusin bago ko, para hindi ko na siya problemahin pag nag-ayos ako dun sa bahay. Kasi madami kong kailangan gawin. So, tinatanggal ko lang yung mga lumang baby ko ba, Jordo? So, tinatanggal ko lang yung mga lumang ugat-ugat dito. And then, ilalagay natin lahat ng lupa. Yung tanim. So, yeah. Ganito lang yung ginagawa natin for today. Are they gonna come here, baby ko? No, I think it's pika time now. So, pupunuin natin ng lupa yan hanggang matabunan lahat ng ito. Mabubulok na lang yan dyan. So, tinanim ko yung aking hydrangea na binili. Sana lang mabuhay siya. Mukha kasing hindi siya mabubuhay. Pero, let's hope na mabuhay siya. So, sa gitna is yung hydrangea. Tapos, ito na yung tulips natin. Itatanim natin siya dito. Napuno na natin siya ng mga lupa. So, ngayon, itatanim natin yung ating tulips. Yeah, What is the tulips? it's 10 centimeters down and 10 centimeters between them. Ja, and 10 centimeters down in the dirt. Är det 10 centimeter nu? I'm gonna check. Kolla på det är här 10 centimeter. Ja, jag ska titta, vänta lite. Ito na yung ginawa namin. Tinanim ko na yung hydrangea ko. Sana lang mabuhay siya. Kulay purple siya and blue. Depende kasi yung hydrangea. Nagbabago yung kulay niya sa pH ng lupa. So, let's see kung magiging violet pa rin siya. Ayan siya. And I hope mabuhay siya. Kasi hydrangea na grocery plant lang tong nabili ko. And usually kasi pag grocery na hydrangea, hindi siya nabubuhay ng matagal. But, let's see.
Ayan siya, and I hope magustuhan niya yung lugar dito. And natanim ko na rin yung mga tulips. And let's hope na maging mabuhay siya. And uuwi na rin kami. Natapos ko na siya. Napul na namin ng lupa yung box. So ganyan na yung itsura niya. Wala na yung kahoy. Yung tree stump. So uwi na kami. Bye bye house. Si pangit nandito.